Praise God. Bible's up, mga kapatid. Ito, hiram niyo lang yung mga Biblia yun. Sige po. Pakitaas po yung mga Biblia, mga kapatid. Para makita natin kung sino po yung may mga Biblia at wala. Ayan. Magmura lang ang cellphone, pero mas mura yung Biblia. Sabi mo sa katabi mo, bumili ka rin pag may time. Hindi pwedeng puro lang Lazada. Hindi puro pwedeng TikTok lang, mga kapatid. Kailangan din natin ang Biblia. Kailangan yung sundan yung binabasa po, mga kapatid. Kailangan yung bulay-bulay yung pagbalik din ng mga bahay. Amen? Yung mga young people. Hallelujah. Next time, bumili na kayo ng Bible, ha? Kasi mahihiya talaga kayo hindi magtaas pag wala kayong Biblia. Amen? Makikita niya na hindi ako magpagdasal kami kasi wala akong Biblia. So para hindi ka mapahiya at hindi naman kita pinapahiya, o para hindi ka lang mapahiya, bumili ka na. Mura lang yan, 200 pesos lang yan, yung mabuting Bible version, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Okay, buksan natin ang Biblia natin sa Luke chapter 1, Lucas 1, talatang 26 hanggang 38, mga kapatid. Jude, salamat. Kasama natin si Brother Jude. Hallelujah. Medyo mahaba-haba ng konti, pero basahin natin, mga kapatid. Ang sabi po dito, nang ika-6 na buwan ngay sinugo ng Diyos ang anghel, Gabriel, sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose. Sa angka ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal ng ang Panginoon ay sumasayo." Ginawa itong prayer ng ating tradisyon. Tatapat siya'y totoo na nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong batik kay ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus." 32, sabay-sabay tayo, mga kapatid. 1, 2, 3, go. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kaniyang kaharian. At sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito sa ako'y hindi nakakilala ng lalaki?" At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos." 36. At narito si Elizabeth na yung kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Sapagkat, sabi ng anghel, sapagkat walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Last verse. At sinabi ni Maria, "Narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." At iniwan siya ng anghel. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, mga kapatid. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon at sama-sama tayong manalangin para sa salita ng Diyos. Hallelujah. O Diyos na dakila, salamat po muli sa pagkakataon na kami makapakinig na salita mo. At magbulay-bulay nito, Panginoon. Samahan mo muli ang iyong lingkod sa pangaral, O Diyos. Lakipan mo po ng kapangyarihan ng aking labi. Magkaroon ng conviction ang bawat salitang lalabas dito, Panginoon. Magiging pagpapala, magiging taluin ng pagtatama, pagtuturo sa buhay ng aking mga kapatid. Upang ang bawat maling prinsipyo, maling pananaw, Panginoon, hallelujah, ay maalis at mapalitan ng tamang prinsipyo at pananaw ng nanggagaling sa iyong mga salita. Ama, dalangin ko po ang revival, Panginoon, at ihanda mo ang aking mga kapatid. Iposisyon mo sila ayon sa iyong kalooban, ayon sa nais mong mangyari sa kanilang mga buhay. We pray this and we claim it through your powerful name, Lord Jesus. Everybody shout and say, Amen. Amen. Hallelujah. Come on, para pag-ating muli ang ating Panginoon. Makaupo na po kayo lahat, mga kapatid.
Pwede ba natin sabihin sa ating katabi ang pamagat ng ating mensahe? Pinamagatan po ito, stop complaining, start surrendering. Sa Tagalog, mga kapatid, huwag ka lang magreklamo. Sumunod ka na lang kay Kristo. Sa ibang term, kausapin mo siya, kaliwa mo ng kanan, huwag ka lang magreklamo, boy. Sumuko ka na kay Kristo. Sumuko ka na. Kasi kung hindi ka rin naman susuko ka pa rin. Amen? Darating ang panahon, susuko ka pa rin. Hallelujah. Kaya sumuko ka na sa Diyos. Ano man ang plano niya sa buhay mo, ano man ang plano niya sa ministry mo, ano man ang nais ng panipagawa, huwag nang magreklamo. Sumuko na lang tayo. Amen? Hallelujah. I pray, ihanda kayo ng Diyos, and I will do my best and I will do my part na mangaral sa ng Panginoon, mga kapatid. Ano man ang ihain sa atin, huwag magreklamo. Amen? Ano mang ihain sa atin, ano mang sabihin sa atin sa ng Diyos, huwag magreklamo. Sumuko na lang tayo. Amen? Kasi mamaya, pag binilay-bulay mo yan, may punto rin naman tayo. Maaaring mabigat lang yung pagkakasabi ko. Amen? Pero alam na ito ng mga datihan eh. Kaya sabi ko sa mga bago nating mga mananampalataya, dating sa pension, sabi ko, hindi niyo pa ako kilala. Sabi ko kay May, kay Ate Mar, kay Melody, kay Brother B-Boy, hindi niyo pa ako kilala bilang pastor. Yung mga narinig nyo ng mga nakaraan, mga kapatid, ayon lang yan sa daloy, mga kapatid. May mas matitipang daloy dyan. Perdalain ko sa Panginoon, mga kapatid, since dito kayo pinalipik ng Diyos, tanggapin niyo kung ano yung ating pagkasabihan. Amen? Hallelujah. Stop complaining. Start surrendering. By the way, mga kapatid, malapit na ang Pasko, and advance Merry Christmas po sa ating lahat. At ang Pasko ay hindi po patungkol sa mga regalo, hindi po yan patungkol sa mga Christmas tree ginagawa natin. Hindi po yan patungkol, mga kapatid, sa mga nabibili nating gamit. Hindi yan patungkol sa exchange gift, mga kapatid. Ang Pasko ay isa lamang ang mensahe. Merong Kristo Jesus na bumaba sa lupa. Merong Kristo Jesus na namatay para sa atin. Merong Kristo Jesus na nagkatawang tao para iligtas ka at ako. Para tayo iligtas sa tali ng kasalanan at sa bagsik ng demonyo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. At ang Paskong ito ay may napakahalagang mensahe. May napakagandang bagay na gustong ituro sa atin ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Na tayo tinubos ng Diyos, pinalaya at inabot ng ating pong Panginoon. Kaya pag dumating ang sasapit ang Pasko, mga kapatid, nawa ang focus natin, hindi sa Christmas party ng school, hindi sa Christmas party ng employer, hindi sa Christmas party ng business owner ng ating amo o ating amo, mga kapatid. Hindi patungkol sa anumang bagay na material, kundi dapat nating makilala na tayo ay minahal ng Diyos, na tayo ay inibig ng Diyos. Nang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Si Kristo'y namatay nung tayo ay makasalanan pa. What a great love. Amen? O anong dakilang pag-ibig ang atin pong nasaksihan? At anong dakilang pag-ibig ang sa atin ibinigay? Si Kristo lang ang nagsabi at nangako sa atin na tayo'y kanyang minamahal at ipinakita niya ito sa atin nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kahit pagamat 400 taon pa ang dumaan at lumipas bago dumating ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Pero isa lang ang pinatutunayan ng Panginoon. Once na siya'y mangako tunay, once na siya'y mangako totoo, once na siya'y mangako tinutupad, once na siya'y mangako, mga kapatid, ang pangako niya ay hindi nag-iiba, di gaya ng iba dyan. Ganon tayo, mga tao, mga kapatid. Limitado po tayo at walang kasiguraduhan ng ating mga pangako, mga kapatid. Pero ang Diyos, nung siya'y nangako sa atin ng tagapagligtas, hallelujah, nung siya'y mangako na tayo tutubusin sa kasalanan, ginawa ito ng Diyos, ipinakita ito ng Panginoon, ipinamalas ito ng Panginoon sa buhay natin bilang tao. Alam ko, mga kapatid, nabatid po ninyo na ang ating Diyos ay makapangyarihan. Amen. Alam ninyo na ang Diyos ay
hallelujah, naghihimala. Alam natin, kagaya na sinabi ng anghel kay na si Gabriel, walang bagay na hindi mangyayari sa Diyos o walang bagay na imposible sa harapan ng Diyos. Alam ko na alam mong pagagalingin ka ng Diyos, magpo-provide ang Panginoon, gagawa siya ng paraan para sa trabaho mo, gagawa siya ng paraan para sa pag-aaral mo, gagawa siya ng paraan para sa gusto mo mangyari sa pinapangarap mo, mga kapatid. Pero yung tanong natin na alam kong aminado tayo, ay kailan ito mangyayari? Amen. Alam kong ang Diyos ay makapangyarihan, pero kailan? Alam kong gagawa siya ng daan, pero kailan? Hanggang kailan ito, Pastor? Amen? At naniniwala po ako sa mga kapatiran nandito ngayon, believe tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Pero ang tanong din natin, Pastor, kailan ba yun? Kailan ba ako aahon dito? Kailan ba ako gagaling sa sakit na ito? Kailan ba magpo-provide ang Diyos? Kailan ba siya mag-i-intervene sa akin pong pinagdadaanan? Ang question talaga ay kailan? Hindi sa mismong laki at bigat ng kanyang kapangyarihan, kundi yung tanong na kailan? Hanggang kailan? Sabi ng kanta. Amen? Kailan ba ako, Pastor, makakalaya sa sakit na ito? Kailan ba ako makakalaya sa pait at sakit na dinulot sa akin na nakaraan? Hindi ko matanggap, ang hirap magpanggap. Come on. Hallelujah. Di ba may kanta yan, Pres? Ano yan parang shackle ba? Di ko matanggap, hirap magpanggap. Na ako'y, alam niyo na yun. At pag-ingatan nating mabuti, mga kapatid ko sa Panginoon, na sa paglilingkod na ito ay linlagin tayo ng demonyo. Kasi ang ginagawa ng kaaway sa buhay natin, mga kapatid, pinagmumukha niyang may masama sa paghihintay. At pinagmumukha niyang, mga kapatid, na sa paglilingkod na ito, kapag may dumaang pagsubok, kapag may dumaang problema, parang kawawa ka. Amen? Madalas pa naman, mga kapatid, malakas ang boses ng demonyo at tahimik ang Diyos. Pero kahit tahimik ang Diyos at madaldal ang demonyo, huwag niyong paniniwalaan. Kasi yung kanyang sinasabi ay pawang kasinungalingan at walang katotohanan, mga kapatid. Na lagi niya sinasabi, parang iniwan ka na ng Diyos, ha? Parang wala na nangyayaring maganda sa tinatakbo ng negosyo niyo, ha? Parang hindi na kayo makakaahon sa buhay na ito. Pero huwag kayong maniniwala sa kasinungalingan. Alam niyo ang katotohanan, hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. May gagawin pa rin ang Panginoon. Kung babalikan po natin yung talatang ating binasa, sa Luke chapter 21, 26 to 38, makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ni Maria at sa buhay ni Elizabeth. Amen? Nang sabi ng Biblia, si Maria ay nakatakda ng ikasal, betrothed na, sa term pa ng Jewish. O sinabing betrothed na, mga kapatid, ready na lahat. Yung invitation na i-serve na, mga kapatid, yung mga kakailanganin sa pagkain, okay na, aantayin na lang po yung date ng kasal. Aantayin na lamang, mga kapatid, yung petsa kung kailan sila mag-iisang dibdib. Ay sa part ni Maria, mga kapatid, napakahirap ito. Bakit? Wala pa siyang planong mag-anak, yet dumating ang mensahe ng Panginoon sa kanya. Sabi ng anghel, huwag kang matakot, Maria, ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Meron akong magandang balita sa iyo na ikaw ay maglilihi ng isang bata at siya magiging dakila sa lahat. At ang pangalan niya tatawagin mong Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Ililigtas niya ang marami. Amen? Gaano kagandang balita ito. Pero gaano rin kabigat na pasanin. Gaano rin kabigat na responsibilidad sa buhay ni Maria na tanggapin ang bagay na ito. At idinitali ng Diyos sa chapter 1 ng Lucas, mga kapatid, na magkakaanak din si Elizabeth, na kanyang kamag-anak at ang katauhan nito ay si Juan Bautista. Kaya nga sabi ng ang Biblia, after 6 months, mga kapatid, hallelujah, pumunta yung anghel kay Maria at ibinahagi yung mabuting balita. At bilang pagpapatunay, dinagdag ng anghel, tingnan mo si Elizabeth na yung kamag-anak, kahit na siya'y baog at matanda, siya'y nagkaanak. 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 Isama pa si Zacarias na matanda na rin, pero nagkaanak po siya.
Kung isasama mo si Maria, si Elizabeth at si Zacarias, na baog at matanda na wala ng pag-asa. Pero buhay ang pangako ng Diyos sa buhay nila. And church, let us try to imagine sa buhay ni Zacarias at ni Maria, yung pressure ng kanilang buhay pagsasama habang sila nagsasama ng matagal na panahon. Maaari yung sagot ni Elizabeth, ba't ngayon pa? Ba't naman ngayon pa na matanda na po kami? Actually, kung babasahin niyo ang Luke chapter 1, si Zacarias nung kausapin ng anghel, nagduda, naging pipi. Right? Hello? Nabasa niyo na ba yan? Ay, konti pa lang. Hallelujah. Basahin niyan ang Luke chapter 1 mamaya. Makikita niyo dyan. Kinausap ng anghel si Zacarias. Hindi naniwala si Zacarias, naging pipi. Amen? Hallelujah. At maari, nakaranas siya ng pressure. Sir Helen, Pastor Roderick, huwag kayo mawala ng pag-asa. Malay niyo sa Boracay, bigyan ng kataparan ng Diyos sa kahilingan niyo. Amen? Nung panahon pa naman nila, pag wala kang anak, ang tawag sa kanila, sumpa. Isinumpa ka. And maaaring yun ay araw-araw po nila naririnig. And basahin niyo rin po ang Luke chapter 1, mga kapatid. Sinabi ni Elizabeth, salamat sa Diyos. Iniligtas niya ako sa sasabihin ng mga tao. Hallelujah. Kaya hindi habang buhay maghihirap tayo. Hindi habang buhay, mga kapatid, nasa dusa tayo. Hindi pang habang buhay, mga kapatid, ay salat po tayo. Darating ang pangako sa atin ng Panginoon na pagpapalain po tayo. Iaangat tayo ng Diyos, mga kapatid. Unclaimed Church, iaangat tayo ng Diyos financially. Iaangat tayo ng Diyos spiritually. Iaangat tayo ng Diyos mentally. Iaangat tayo ng Panginoon spiritually, mga kapatid. Ano mang pinangako ng Panginoon sa buhay mo nung una ka pang tumanggap at nung kahit hindi ka pa tumanggap, just believe it and claim it. Gagawin ng Diyos! Do not stop believing. Do not stop. Not to complain, but to surrender God's will, surrender God's way, surrender God's plan. Ipinangako ng Diyos, isasama niya ang pamilya mo. Nangako ang Diyos, tatawagin niya ang pamilya mo. Kung ikaw isasampalataya, believe it. And claim it, Lord. Claim it. Isasama ng Diyos. Boy, bubuoy ng Diyos ang pamilya nyo. Woo! Kagabak ang daya. Hallelujah! Thank you, Jesus. Just claim it and receive it. Kapatid mo nga tinawag. Dating baser. Hallelujah! Dating baser, ngayon worshiper. Sino mag-aakala? Kaya sa mga nalalait sa atin, maging sa akin, sige lang, lait pa more. Kasi yung lait pa more, blessing pa more. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Huwag mong huhusgahan ang buhay mo dahil sa nakaraan mo. Huwag mong huhusgahan ang buhay mo dahil sa nagawa mo. Huwag mong huhusgahan ang buhay mo dahil sa kalagayan mo ngayon. Alam niyo, gusto ko sabihin to na may paggalang at pagpapakumaba. May by the way, yung kapatid mo tiyatawag ng Diyos. Next na yung pamilya mo. Amen. At kasi sabi nila, ay ba yung pastor niyo, bata pa sa akin? Matanda pa ako dyan, parang yan pa yung dapat kong turuan, okay lang, tanggap ko yun. Pero kung darating yung panahon, dito siya magsisimba, sasabihin ko sa kanya, ito pala yung pastor mo. Naitay, ito pala yung magiging pastor niyo. Masaya na po, mas bata sa inyo. Pero alam ng mga taga-Dagmay Church, kahit bata ako, hindi ako nagpapatalo. Kahit mas bata ako sa inyo, hindi ako nagpapa-under. Alam nila yan, mga kapatid. Ikwento na lang sa inyo. Amen? Hallelujah.
Praise God. Kung ang ating Panginoon Jesus, gusto ko sabihin ito na may paggalag, papapakubaba. Kung si Jesus Christ nung baby pa siya, at paniniwala ng maraming tao na yan ang tagapagligtas, si God din siya. Ano magagawa ng bata sa atin? Ano magagawa ng isang baby? Pero tinawag siya na Jesus, hindi dahil sa kanyang nakaraan, hindi rin dahil sa kanyang kalagayan, kundi sa kanyang gagampanan. That's why, huwag mo maliitin ang sarili mo, kapatid. Huwag mo maliitin ang sarili mo sa nakaraan mo, sa kalagayan mo ngayon. Hindi ka dyan tiningnan ng Diyos sapagkat tapos na sa buhay mo. Hindi yan ang naging patay ng Diyos para iligtas ka, kundi yung gagampanan mo, yung pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon. Ilan sa atin dito dati may mga bisyo. Ilan sa atin dito laman ng kalsada. Ilan sa atin dito laman ng sanlibutan. Kaya tinawag tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi mahalaga sa kanya ang nakaraan. Ang mahalaga sa kanya, willing kang baguhin yung kasalukuyan. At gagamitin niya yung paraan para ikaw ay gamitin sa kanyang ubasan. At para pag ginamit ka, hindi sarili mapapaluguran, kundi siya na kapitan ng ating kaligtasan. Baba ako. Come on. Nang-ispirin. Walang matutulog. Walang kukurap. Walang patay sa dulo, mga kapatid. Nagsisimula pa lang tayo. O kanda ba kung kayas? Hallelujah! Yes! Thank you, Jesus. Ito na naman po tayo sa outline. First page pa lang. Huwag niyo kong iwan, mga kapatid. Wala, isang cellphone ko po kasi, mga kapatid, ay binigay ko po sa akin tatay dahil nasira ito yung cellphone. So, wala na po akong magamit, mga kapatid, pang outline. Medyo maliit yung aking cellphone ngayon. Dito tayo ngayon. Ilang page po ito? 6 pages po ito. So, mayroon pang 5. Aray ko po. Palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Yung pakro, baka wala sa bawah. Thank you, Jesus. Sabi ni Maria, paano mangyari ito? Ako'y birhen. Amen? Paano mangyari ito? Ako'y birhen. Kaya hindi nagkataon, pinapunta sa mga kapatid ni Angel Gabriel kay Elizabeth. And that time, 6 months na siyang pregnant. 6 months na siyang buntis. Ang mga nanay, alam niyo to, pag 6 months, malaki na yan. Alam na nito mga babae. Siyempre, hindi ko alam yan. Kayo lang. Amen. Pag 6 months, hindi na yung matatago. Malaki na yan. Amen? So, hindi nagkataon lang na pinapunta siya ng anghel kay Elizabeth. At hindi rin nagkataon, 6 months na siyang buntis. Kasi ang gustong ipauna ko sa kanya ng anghel, kung duda kang magkakaanak ka sa pamagitan ng Holy Spirit, tingnan mo nga yung kapatid mo. O tingnan mo yung kamag-anak mo. Baog at matanda na, nagkaanak. So kung posible sa kanya, Maria, posible rin sa'yo. Kung hindi ka naniniwala, naniwala ka. At kung duda ka sa ginagawa at gagawin ng Diyos, mga kapatid, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung minsan, parang akala niya dati patay na, pero buhay pa. Sinabi nilang wala ng pag-asa, pero nakarecover pa. Sabing wala na yun, hindi na mababayaran ng bill. Mala, purihin ang Diyos, pinabayad ng Diyos. Kung nawawalan ka ng pag-asa, hallelujah, nagkakaroon ka ng pagdududa sa ginagawa ng Diyos, tingnan mo lang lagi yung katabi mo. Ito yung nag-testimony nung Sunday. Ito yung nagpatotoo nung Sunday. Nagkasakit siya. So kung nagkasakit siya, pinagaling siya ng Diyos. Ako rin. Kaya rin ako pagalingin ng Diyos. Kung naging posible sa Kanya, posible rin sa buhay ko. Amen? At maaari nagulat si Maria. Sapagkat sabi ko kanina, wala pa siyang plano mag-anak.
Ikakasal pala sila ni Joseph. Pero bigla dumating yung mission ng Diyos. Amen? Parang yung mga bago lang natin talagang mga gawa. Paupo-upo lang nung nakaraang linggo, mala, tinawag ng Diyos. Amen? Tinawag sa isang mabigat man na ministry, pero hindi pa kayo nagtataka. Bakit kadami-daming tatay, kayo talaga napili? Ibig sabihin, ang pabor ng Diyos ay nasa inyo. At ang Diyos ay sa inyo. Kung titignan din dati ng Dagmar Church, maaaring hindi ko narinig, pero kung titignan dati ng Dagmar Church at ng ibang tao, na yung batang ito magpapastor sa Tagmay, yung batang ito kakandili ng iglesia, yung batang ito mangangalaga ng kaluluwa, huhusgahan din nila ako. Pero husgahan nila ako, wag na nila husgahan ng Diyos na pinadilingkod ko. Sabihin mo na mahina ka, sabihin mo na limitado ka, sabihin mo na wala kang bitaw, wala kang makakaya, wala kang magagawa. Pero yung Diyos mo, meron. At kung tinawag itong batang ito na nanahimik sa mukha na natin, ikaw pa kaya? Kung sinamahan ako ng Diyos sa 4 years na pagpapastor sa Tagmay, ikaw pa kaya? Kung nagtiwala sa akin ng Diyos, ikaw pa kaya? Tao rin akong katulad mo, bigas at kanin din ang kinakain. Ko'y tao lang din naman na tulad nyo. Amen. Sabi natin siguro sa agwat ng pag-aaral, medyo may diferensya mga kapatid, pero hindi tayo matalinong tao. Nahabag lang ang Diyos sa atin, binigyan tayo ng talento, binigyan tayo ng biyaya, binigyan tayo ng kaalaman ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung ano man ang tawag sa iyo ng Panginoon, kapatid, sabi mo sa katabi mo, just be ready. Maging handa ka lang. Minsan, ang misyon ng Diyos dumarating sa imposibleng sitwasyon. Minsan, ang tawag ng Diyos dumarating sa hindi inaasahang pangyayari. Minsan, huwag kang matakot. Hindi ikaw mag-isa nagsabing hindi ka pa handa. Sabi ng Tatay Nelvin kayo na, si Maria rin. Alam niya sa sarili niya, hindi pa rin sa handa. Si Elizabeth. Sila rin ay mga huwaran ng mga tao nagsabing, hindi pa ako handa. Alright. Bago yun ah. Alright. Yeah, boy. Alright. Amen. Amen, Noy. Pero kung tinatawag man tayo ng Diyos sa isang misyon, huwag kayong matakot. Ministry yan ng Diyos. Hindi na kayo iiwan mga kapatid. At hindi namin kayo pababayaan. Hallelujah. Di ko alam yung mukha na kayo makamanggagawa kung natutuwa ko ba o hindi. Stroke ka magkaroon ng ganyan. Ako talaga, hindi pa ako handa. Okay lang yan. Bilang tao, masasabi tayo natin. Hindi pa tayo handa. Pero kahit sabihin natin sa sarili natin, tayo hindi pa tayo handa. Pero dahil napapanahon na sa Diyos, talaga wala tayong magagawa. Susunod lang tayo sa Panginoon. Amen? Maglilingkod lang tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Mas masahol pa ngayon mga alagad ng tinawag. Sila Pedro naglalambat pa eh. Si Mateo nagtatrabaho pa, maniningil ng buwi. Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Repeat. Lakad. Tayo nakakapaghanda pa tayo mga kapatid. Di ba? Kung kumpara sa kanilang panahon, mga kapatid, talagang inabala talaga sila ng Diyos sa kanilang mga ginagawa. At minsan, aabalahin ka ng Diyos sa iyong ginagawa. At minsan, sisirain ng Diyos yung plano mo kapag alam niya yung plano mo makakasira sa'yo. Kasi tingin mo, yung plano mo okay na yan, plano ko mag-abroad, plano ko mag-ibang bansa, plano ko maging flight attendant, plano ko maging pumpero, plano ko maging pulis, para astig. Pero ang plano ng Diyos, anak, pag nagpulis ka, mamamatay ka agad ng maaga kasi babarling ka sa tukhang.
Ala, pag nag-flight attendant ka, babagsak agad yung airplano, patay ka, sira yung bukasan mo. See? Sabi ng 14:12 ng Proverbs, mga kapatid, may daan na tila matuwid sa tao. Pero ang dulo nito, kapahamakan. Akala mo okay na yan, pero hindi pa. Sa mata at paningin ng Diyos, pagtiwalaan mo, meron siyang hinahandang mas the best. Meron siyang ginagawang mas the best. Kaya kung guluhin mo ng Diyos yung plano mo, kung guluhin mo ng Diyos, sirahin mo ng Diyos yung plano mo sa buhay mo, pagtiwalaan mo siya, sa ay may ginagawa maganda. Amen? Hallelujah. Minsan pa naman, sino yung walang plano? Yun pa yung nabubulot. Hindi. Hindi. Ba't yung sinabi ko? Kung sino pa naman yung walang plano, yun yung tinatawag ng Diyos. Yeah, come on. All right. Kung sino pa yung walang kaplano-plano sa buhay, yun pa yung binibigyan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kagaya ni Maria, ang plano niya magpakasal sila ni Jose. Pero ang plano sa kanya ng Diyos, Maria, bago po yan mangyari, Joseph, gagamitin ko muna kayo para ako'y magkatawang tao. Sabihin mo na lahat, hindi ka handa, limitado kang tao, wala kang pinag-aralan, hindi naman tayo mag-isa dyan. Kasi mismo mga alagad, no read pa nga. Tinawag ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, tinawag ang mahina para hiyain ang malakas. Tinawag yung mangmang para hiyain yung marurunong. So biblically speaking, qualified ka. Sa antas at standard ng Biblia, kwalipikado ka, hindi ka bagsak. Kasi yan mismo ang tinatawag ng Diyos. Yan mismo ang ginagamit ng Diyos. Yung walang makita glory sa kanyang sarili. Walang makita kakayanan sa kanyang sarili. Walang-wala sa sarili. At kanya na sabihin, Lord, hindi ito yung buhay ko. Gamitin mo ako. Kasi kung binigyan ka ng Diyos ng lahat, hindi kanya gagamitin. At hindi sa kanya ang papuri. Nasa iyo. At minsan, tatanggalin mo na ng Diyos sa mga bagay na meron ka para gamitin ka ng Panginoon. Alright? Yeah, that's right. Hallelujah. Bago yun na yan, pauso nga. Praise God. Hallelujah. Kung naman yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, kapatid, maaring magduda ka man ngayon sa gagawin ng Diyos, pero powerful, makapangyarihan ang Diyos. So church, stop complaining. Pwede bang pilitin natin ng katabi, huwag ka nang magreklamo. Utang na loob. Sumunod na lang. Sumuko na lang. Huwag nang magreklamo. Alam nyo, agree kayo dito. Hindi lahat na nag-i-amen at tumatango sa preaching, willing sumuko. Kaya nga siguro hindi rin nabunot yung iba. Okay, masasaktan ng mga tatay, kaya siguro hindi nabunot yung iba kasi hindi porket nag-i-amen, hindi porket nagtatango, willing sumuko. Sabi ko nga, ultra family, huwag kayong pakampante. Uncle nyo si Bishop, tandaan niyo yan. Ano mang iutos niya sa akin, meron din akong power, italaga kayo. Kaya huwag niyo akong sabihan na, Pastor, salamat sila napili. Oo, sila napili ng Diyos. Patandaan niyo, meron tayong pamunuan. Meron pa alright? Huwag kayong pakampante, boy. Huwag niyo silang asarin. At least sila dito na. Baka kayo sa iba. Ayusin nyo. Huwag kayong pangiti-ngiti dyan, mga kapatid.
May kalalagyan kayo. Pag sinabi ni Bishop, si Winwin, kamusta? Madalas pa naman lang mo sa akin. Si Dundun, anong ministry? Sabihin ka sa kanya, Pastor, matinding debatista namin yan. Sila nila Kuya Badoy, yan ang mga ultra family, yan ang leader ng mga evangelista dito. Kaya pag sinabi ko yan, mga kapatid, pag inaproba niya ni Bishop, bahala ka dyan. Alright? Alright? Huwag kayo magtawa-tawa dyan. Yung mga nananahimik ka, tinawag, yung pa kaya maingay. Yung pa kaya may alam na. Yung pa kaya may maaasahan na. Talaga. Tatawagin talaga kayo ng Panginoon. No, Bishop. Wala. Ito pala cellphone ko. Tawagin ko si Bishop. Bishop, talaga na yun sa West Philippines eh. Hallelujah. Church, isa bagay gusto ko ituro sa inyo bilang pastor. Huwag kayo maniniwala sa negatibong sinasabi sa inyong tao. Huwag. Hindi nila kayo kilala. Mas kilala kayo ng Diyos niyo. Mas kilala kayo ng Panginoon niyo. Mas kilala kayo ng tumubos sa inyo, mga kapatid. At kung may paniniwalaan man kayo, hindi yung sinasabi ng ibang tao, hindi yan qualified. Hindi yan pwede. Walang bitaw yan eh. So, wala namang karapat-dapat sa atin sa lugar na ito. Sa misyon, sa pagkatawag ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, lobata. Wala naman pong karapat-dapat sa atin. Habag at biyaya lang ng Diyos ang lahat, mga kapatid. Amen? Kung kukutin natin, mga kapatid, ang lahat ng ating mga pagkukulang sa Panginoon, ang dami natin pagkukulang na pwede magbigay sa atin ng paraan para hindi tayo gamitin. Kaya nga, pero sabi ko, mga kapatid, biyaya at habag lang ng Diyos ang dahilan ng lahat, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sinabutayan tayo ni Satanas, mga kapatid. Praise God. All right. Palakpakan ng Panginoon. Huwag ka maniniwala sa sasabihin ng ibang tao. Pinatunayan na sa iyo ni Kristo yung kapangyarihan niya. Marami ka nang nasaksihan sa iglesia nito magpapatunay ng iyong paglilingkod. Example. Sa iglesia ba ito may mga nagkasakit na? Just say amen. Or just say alright. Sa church ba na to ay may mga nagkasakit na? May pinagaling ba? Alright. Amen. Sa iglesia ba ito may mga nabaon na sa utang? Alright. Alright. Nakaraos ba? Nakabayad ba? Alright. Sa iglesia bang ito, mga kapatid, merong limitadong tao, merong limitadong kakayanan, merong limitadong kakayahan bilang tao, bilang mananampataya, pero ginamit pa ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, nasaksihan mo na. Nakita mo na. Naramdaman mo na, kumilos ang Diyos sa iglesia nito. Sa katunayan, church, nanay, tatay, and people. Sa katunayan, sa ilang taong pagsisimba niyo sa iglesia ito, ang daming pinatunayan sa inyo ng Diyos. Ang daming sinabi sa inyo ng Diyos. Maniwala ka, anak. Magtiwala ka, anak. Hindi kita mababayaan. Hindi kita kakalimutan. Ang dami ng pinatunayan ng Diyos sa atin sa kakasimba natin, mga kapatid. Amen. Sa mga testimony pa lang, sa mga nangyari sa bawat pamilya, sa mga nangyari sa iglesia. Alam ko, nabigyan ka ng patunay ng Diyos. Marami na kayong pinagdaanan. Ngayon ka pa ba magdududa? Katapatan niya ay subok na. Ngayon ka pa ba magdududa? Dati ng patay o binuhay. Literal. Ang dami pinatunayan ng Diyos. May mga nagkagulo sa pamilya, may mga nag-away na asawa, may mga muntik maghiwalay dahil sa mga problema. Pero tingnan nyo, nandyan pa rin tayo. At ano pa ang mga bagay na masasabi natin, hindi natin ang papatunayan ang kapangyarihan ng Diyos, wala na. Sabi ko, ano testimony natin ng anniversary, 4 years wala ang dagmay, pero ang dami nang nangyari.
Na binigyan tayo ng Diyos ng patunay para sa masabi natin makapangyarihang Diyos, tapat na Diyos, mabuting Diyos. Kaya kung may plano naman ang Panginoon sa buhay mo, kapatid, huwag mong tanggihan. Sabi nga ni Nanay Pia, kaysa paluin ka ng Diyos. Hindi, kung ano mang ministry meron tayo, at ano man ang pinapagawa sa inyo ng Diyos, yung people, nanay, tatay, huwag niyong tatanggihan ng Diyos. Pinakamasakit na mangyari sa buhay natin, ay ang tanggihan natin ang gusto ng Diyos. Bagay na huwag mangyari sa iglesia ito, bagay na hindi natin dapat hayaan. Natatanggihan natin ang kalooban ng Diyos, nasusuway natin ang tawag ng Diyos, mga kapatid. Oo, walang isda sa lupa, pero may turong. Pag hindi ka sumunod, hahabulin ka ng turong. Kakakating ka ng magkal. Ang daming pwedeng mangyari sa inyo, mga kapatid, kapag sinuway nyo ang utos ng Diyos. Amen? Maraming pwedeng gamitin ang Diyos para magpakubaba ka. Sige, tanggapin ko na lang. Salamat. Nangyari kay kailangan mo. Amen. Alright. Mga kapatid, start surrendering. Nung nagpastor ako sa iglesia, wala man akong alam talaga sa pagpapastor. Kahit pastor yung tatay ko, mga kapatid, iba yung experience ng anak ka ng pastor, sa mismong pastor ka na ng iglesia. Pero salamat naman sa Diyos, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Maring siguro, bumawas yung timbang, mas pumayat ng nagpastor. Pero salamat naman sa Panginoon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Napatunayan ko pa nga sa buhay ko, mga kapatid, na salamat, Lord, tinanggap ko po. Kasi hindi ko alam kung ano yung pwede mangyari sa buhay ko kung hindi ko tinanggap yung tawag mo. Amen? Kaya, mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, sumuko ka na. Suko na. Huwag na magreklamo. Uulit-ulitin ko talaga yun, mga kapatid, sumuko ka na. Because God's plan are better, mga kapatid. It's always better. Mag-submit ka na lang, kapatid. Sumunod ka na lang sa Panginoon. Mararanasan mo ang pangako ng Diyos sa buhay. Sabi ni Maria, ako'y alipin mo. Ako'y alipin. Mangyari sa akin yung sasabihin mo. Sabi niya, alipin ako ng Diyos. Oo, may plano ako. May plano na kami ni Joseph. Amen. Pero para kay Maria, mangyari yung gusto sabihin ng Panginoon. Mangyari yung gusto ipagawa ng Diyos sa buhay ko. Sa buhay ng mag-asawa. Kaya mga kapatid, sa mga asawa ng mga kamanggagawa natin, suportahan nyo na lang, mga kapatid. Alright? Ano man ang plano ng Diyos sa buhay nila, suportahan nyo, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan po nila ng mga Jose na susuporta sa tawag ng Maria. Amen? Hallelujah. Pagsabit ka, kapatid, at nawa ito rin sabihin mo sa Panginoon, Lord, ako'y alipin mo. Alright, dinugtungan talaga. Ginamit ko lang yung praise, mga kapatid. Ako'y alipin mo, Ama. Mangyari po sa akin. Alright. Hallelujah. Dahil sabi ng term natin, sa dialect natin, i-receive mo ron lang. Diba? Ano yung sa kuya na hindi? Huwag mong tanggihan. Huwag mong tanggihan sa kuya na. Yan, di ka magtanggi. Hindi mo tanggihan. Diba? Pwede natin sa katabi natin, sa kaliwa man ng kanan. Suko na lang tayo. Amen. Suko na tayo, mga kapatid.
Church, Church, in reality speaking, naghahanap ang Diyos sa panahon ito ng mga Maria. Oo, may tres Marias ang dagmay. Ave Maria, Maria Labo, Maria Taga. Pero seryosong usapan, naghahanap ang Diyos sa panahon ito ng mga Maria. Maria ang gagamitin niya. Maria ang susunod sa Kanya. Maria ang handang mapasakaw sa Kanya. Magsasabi, Ama, ako'y alipin mo. Mangyari po ang sasabihin mo sa akin. Mangyari po ang ipapagawa mo sa akin. Natulungan tayo ng Panginoon na matanggap natin ang bagay nito ng buong puso. Na Lord, ako'y alipin mo, Panginoon. Mangyari po sa akin ang sasabihin mo. Mangyari po sa akin ang ipapagawa mo. Church, oh, thank you, Jesus. Last December 8 ay Immaculate Conception. Ayon sa kagawain natin dati, sa tradisyon nating pinanggalingan, kapag December 8, araw ni Maria. At ang paniniwala nila, si Maria hindi nagkasala at walang kasalanan, bagay natutol tayo sa pagkatao din siya. Yes, ginamit siya ng Panginoon bilang ina sa laman, pero siya makasalanan. At hindi siya dapat sambahin. Dapat siyang tularan, yes. Pero hindi siya dapat sambahin. Hindi siya dapat panalanginan. Amen? At ang Diyos ng panahon ng December 8 hanggang araw-araw, hindi naghahanap, church, hindi nangaghahanap at hindi nangangailangan ang Diyos ng Maria na sasambahin siya. Or else, hindi naghahanap ang Diyos ng mga taong sasambahin si Maria. Amen? Hindi niya kailangan yun, tao din si Maria. At hindi kailangan ng Diyos ng taong sasamba kay Maria. Ang kailangan niya, kagaya ni Maria na sasamba sa Kanya. Oh, hallelujah. Ang kailangan ng Diyos, kagaya ni Maria, willing, available, na sasabihin, Ama, ako'y alipin mo, mangyari ang sasabihin mo, mangyari ang gagawin mo sa buhay ko. Yung sasamba kay Maria may parusa. Pero yung sasambang kagaya ni Maria may pagpapala. Amen? Pag sinamba si Maria, idolatry yan. Pagsamba yan sa Diyos-Diyosan. Pero pag ginaya natin si Maria at sinamba si Kristo, sinampalatayaan si Kristo, sinunod si Kristo, blessing yan. Pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Handa ba kayo maging Maria? Ng ating iglesia? At ng ating Diyos Ama? Handa ba kayo maging Maria? Church? Come on, handa ba kayo maging Maria? Maglilingkod, susunod sa Kanya, magtitiwala sa Kanya. At di ba may panalangin po tayo dati? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Amen? Tugon? Ay, hindi. Alright? Alright. Baguhin kayo natin. Baguhin kayo natin. Abang kagaya ni Maria, pupuspusin kanya ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sasayo. Bukod kang pinagpala sa taong lahat at pinagpala ka rin naman na anak ng Diyos. Yung panalangin dati na ating pinapanalangin ay walang talab, walang gana. Pero kung papatalo ng ganong panalangin, kagaya ni Maria, pagpapalain ka ng Diyos. Once again, abang kagaya ni Maria, pupunuin ka niya ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sasayo. Bukod kang pinagpala sa taong lahat, pinagpala ka rin naman na anak ng Diyos. Amen? And what a nice prayer. All right? Hallelujah.
Huwag ka matakot. Huwag ka mangamba. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam ko mga kapatid, sa mga baguhan ko manggagawa sa church, sa mga datihan na, Brother Jeff, Brother Nino, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Naniniwala ako, kapag nakita at nalaman nyo na nandun na sa Boracay si Pastor Roderick at Sister Hailey, mahihiya tayo sumunod sa Diyos. Or mahihiya tayo hindi sumunod sa Diyos. Amen? Bakit? Yung nga dalawa, taga Boracay, walang kamag-anak. Hindi pa sigurado kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila doon. Baka may isalibid sila. Baka bumalik dito pabalik ng Palawan, Luhaan. Bakit? Kinawatan. Inakala, turista rin. Di ba? Naniniwala ako, mahihiya tayong hindi sumunod sa Diyos. Dahil sila nga na hindi pa alam yung lugar, walang kamag-anak doon na regular. Pero handa silang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi ba sabi mo sa katabi mo, mahiya ka naman? Mga kapatid, kamanggagawa, kung tatawagin man kayo ng Diyos, along Palawan, at least Palawan. At kahit Palawan pa yan, at least Palawan. Anytime pwede kayo umuwi sa Tagmay. 6 hours ang biyahe. Kamusta sila? Di ba? So, mahihiya ka bang so hindi sumunod? Mahihiya ka talaga kung talaga magpapadala ka sa iya. Kaya sila nga, purihin ang Diyos sa kanyang pasalamat at paglulhati. Walang bakas ng reklamo, kundi pagsuko. Amen? Ulitin natin sa tabi mo. Mahiya ka naman. Sige, ipagdukdukan mo talaga sa kanya, mahiya ka naman. Isaksak mo sa isip niya, mahiya ka naman. Hallelujah. Amen? So kung sino man tawagin ng Panginoon sa Japila, mga kapatid, sundin na lang natin. Yes, all right. And yes, that's right. And you left to the right? Yeah, all right. Amen. Hindi na ito yung panahon para, bahala kayo dyan. Hindi. Nakakatawa na nakakainis yun, mga kapatid. Totoo lang. Sa tostosin lang. Huwag na. Panahon na para tayo ay magseryoso sa Diyos. Nangangailangan po ang Diyos. Wala mo na akong sinasabi sa labas, mismong sa loob. Ang dami nating gagawin. At kinakailangan tayo ng Diyos. Amen. Naghahanap ang Diyos ng mga Maria. Natatawagin ng Panginoon. Hallelujah. At magsasabi, Lord, I will stop complaining and start surrendering. Hindi na ako magre-reklamo, kundi susuko na lang ako sa plano mo. Hindi ako magre-reklamo. Wala akong sasabihin anuman. Susunod na lang yung puso ko, Panginoon. Hallelujah. Amen. Tayo tayong lahat, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. Sige po, pakitabi mo puan, mga kapatid. Sige po, mga kapatid, lapit tayo sa Panginoon. Mamaya magsismisan. May tayo mamaya magsismisan. Mamaya na kayo magsismisan. Hallelujah. Church, samantalay pa natin ang panahon, mga kapatid. Na humingi tayo sa Panginoon ng patnubay at ng gabay.